kasabay ng pagdating sa bansa ng mga COVID-19 vaccine nitong Lunes. Ngayong araw o kaninang umaga naman ay dumating na dito sa Davao City ang mga Sinovac vaccine mula sa Manila. Alas 6 ng umaga pa lang ay kapansin-pansin na ang paggalaw sa ating paliparan o ang bahagi ng Davao International Airport dahil inaabangan na nga ang pagdating ng Sinovac COVID-19 vaccines dito sa Davao City. Mas maaga kumpara sa inaasahang oras na pagdating nito na bandang 6:45 kanina. Masasabing historical ito dahil ang Davao City ang isa sa mga unang nakatanggap ng anti-COVID vaccines mula sa national government. Nasa 12,000 doses ng mga bakuna ang dumating sa lungsod kanina kung saan 6,000 Davaoenyo ang makakatanggap nito dahil nga 2 beses isasagawa ang pagbabakuna kada individual. Agad naman dinala sa Davao Center for Health Development o DCHD ang mga vaccines kung saan ay tinanggap ito ni Dr. Annabel Yumang, ang Department of Health Region 11 Director. At sa nasabing tanggapan rin ng DCHD, manggagaling ang mga vaccines kapag sinimula na ang vaccination sa Southern Philippine Medical Center o SPMC kung saan mauuna ang ating mga medical frontliner na babakunahan kontra COVID-19. Nasa 3,000 medical frontliners din mula sa SPMC ang prioridad na mabakunahan habang ang matitirang 3,000 doses naman ng vaccines ay ibibigay sa mga private COVID-19 hospitals. Kanina, nakapanayam na rin natin si Dr. Ricardo B. Audan at sabi nga niya, siya ang unang magpababakuna at gayon din si Dr. Ashley Lopez, ang ating Davao City Health COVID-19 focal person. Anya, upang mapatunayan na ligtas ito at walang dapat ipangamba. Kaya pangungunahan nila ang pagtanggap ng vaccines. Samantala, umaasa naman si Audan na 90% sa mga personahe ng SPMC ang magpapabakuna kontra COVID-19 dahil hindi rin umano nila maaring ipilit ang nasabing bakuna sa mga ayaw tumanggap nito dahil voluntary rin ang vaccination kontra COVID-19. Samantala, ipinapawi naman ng ating mga opisyal ang takot sa Sinovac vaccine at maging bukas ang isip dahil ito ay para din sa ikabubuti ng lahat. Mula dito sa Davao City, ako si Croix Daniel Sinyola, SMNI News. Sa unang talong araw ng Abril, 36,755 mga kaso ang nakumpirma ng Department of Health. 103 katao ang namatay nagdadala ng 13,423. Samantala, 500 katao ang nakarecover nagdadala ng hanggang 604,905 recoveries. Sa unang simula ng Abril, ngunit sa kabilang banda, ang unang hanay na mabakuna ng COVID-19 ay dumating sa Pilipinas noong Pebrero 28 ng 2021. 5 na batch ang naihatid sa Pilipinas hanggang Marso 30. 2,525,600 na mabakuna ang naihatid sa Pilipinas. 1,468,200 na dosis ang napayumagi sa buong bansa, ayon sa gobyerno. Yan lahat muna sa DK Studio. Inasahan namin na magkita kayo ulit sa sunod na ulat na balita. Salamat. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Kurt Martin Gasula at ito ang SMNI Newsline. Ihahatid namin sa inyo ang mga maiinit na balitang nakalap ng SMNI Integrated News of Public Affairs. Temporaryo munang sinuspende ng lokal na pamahalaan ng Davao ang paggamit ng Food at Medicine o FM Pass simula kahapon. Ngunit kailangan dala-dala o gamit palagi ng mga Davaoenyo ang Safe Davao QR o DQR na mga ito. Ito'y matapos inilabas ni Mayor Sara Duterte Carpio ang Executive Order No. 12 Series of 2021 na may updated COVID-19 protocols ng syudad.
Sa isang interview nito kahapon, sinabi ni Duterte Carpio na ginawa ng Davao COVID Task Force ang nasabing hakbang upang hindi malito ang publiko at inilinya ito sa quarantine guidelines mula sa National Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sa ilalim ng Section 17 ng nasabing EO, suspendido muna ang FM Pass at iba pang travel documents habang ang mga establishment naman na nangangailangan ng FM Pass sa mga papasok rito ay inaabisuhan ng hanapan muna ang mga taong nais pumasok sa kanilang mga tindahan ng Safe Davao QR o DQR. Ang DQR ay ang Electronic Contact Tracing at Travel Pass platform ng syudad para sa contact tracing nito at iba pa. Samantala, bukod dito ay bukas na rin kada linggo ang mga palengke sa syudad, ngunit maaari lamang magtinda ang mga vendor mula alas 3 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mula dito sa Davao City, SB9 News. Mula rito sa SB9 News Studio sa ACQ Tower, Makati City, Philippines. Ihahatid namin sa inyo ang mainit na balita na kalap ng SB9 Integrated News in Public Affairs. Isang patayan, ilan pang sugatan ang pinaghahanap matapos magka-landslide sa Davao City. Bandang alas 6:30 kaninang umaga nang gumuho ang malaking bahagi ng bundok sa Purok Santo Niño, Mandog, Davao City. Ang ginagawang Acacia Mandog Bypass Road na bagsakan ng gumuhong bahagi ng bundok. Ilang dumaraan ang natabunan. Agad namang nagkasa ng rescue operation. Matapos ng 4 na oras, na-recover ang bangkay ng siklista na kinilalang si Harvey Marpanes, 46 na taong gulang. Sugatan naman ang isa pang 15 anyos na siklista. Isang rider naman na kasama nito ang pinaghahanap pa. Ginamot na sa Philippines Medical Center ang mga nasugatan. Patuloy ang search and retrieval operation sa mga hindi pa nahanap na natabunan o nanon ng lupa. Ayon kay Davao City Disaster Risk Reduction and Management Operation and Working Officer Rodrigo Bustillo, maingat ang clearing operation upang hindi maulit ang insidente. Ako si Christopher Nathan Yankee, SB9 News, Davao. Magandang araw Pilipinas mula dito sa SPD Studio Davao City. Ihahatid namin ang mga mainit ang balita na kalap ang SPD Integrated News and Public Affairs. Narito ang mga balita na nasagap ang aming news team sa labas ang bansa. Mga bansa tilang back to normal sa gitnaang pandemya. Kung ang Pilipinas muling bumalik sa ECQ, maraming lugar ang buong mundo ay tila bumalik naman sa normal na buhay. Bumalik na rin ang sikla at nagdiwang na sila ang Cherry Blossom Festival. Dagsa ang mga maraming turista na nais masakinyan ang Cherry Blossom Festival. At sa London, England, niluwagan na rin ang ipinatupad na lockdown kasunod ang matagumpay nilang vaccination drive. Pero sa kabila ang pagluwag nito, maghihigpit pa rin ang paalala ang pamahalaan na mag-ingat pa rin sa banta ang mga sumusulpot na iba pang coronavirus variants. At yan po ang mga nasagap na balita ang aming team. Huwag
kalimutan palaging mag-face mask, face shield at palaging maghugas ang kamay. Ito po muli si Samantha, ang SPD News ang uulat. Sa ngayon, nananatiling mababa ang tsansa ng LPA na maging isang ganap na bagyo. Pero patuloy ang pagpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao, sa Caraga at Davao Region. Lahat ng Mindanao ang makakaranas ng pag-ulan. Mag-ingat po ang mga residente sa banta ng pagbaha dulot ng natitinding pag-ulan. Apektado naman ng easterlies ang bahagi ng Luzon at Visayas, kaya halos walang ulan na nararanasan dito. Maliban na lang sa Central Visayas na makakaranas ng medyong pag-ulan. At yan ang pinakabagong balita tungkol sa panahon. Ako ay si Kim Daphne Gumanid, uulat.